Magandang araw po sa lahat. So, ito na nga guys, magbibigay lang tayo ng konting detalye. At kasi nga, kausap ko kahapon ang aking ate. Magkausap po kami sa, magka-video call kami. So, nabanggit niya nga po guys na ito nga po, meron daw kababayan na ngayon ay controversial po. Gawa nga po ng involvement niya sa fraud. So sabi niya, hala, sikat na sikat ngayon niya na sobrang malaking iskandalo, sabi niya gano'n. Sabi ko, ang alin yun ate, sabi ko. Tapos sabi niya, ito kababayan natin, taga dito pa sa location natin, sa Tugigaraw and dito sa area natin, sabi niya. Sabi ko, sino naman, sabi kong gano'n. So sabi niya gano'n, si Maricel Cambriuki, sabi niya gano'n. Sabi ko, sabi ko, kaklase ko yan. Sabi ko, supposedly last 3 years ago, magkikita nga kami dapat to Dubai. Kasi nga magbabakasyon siya dahil nga, sabi niya, alam niya kasi na nandito ako sa Abu Dhabi. So sabi niya, baka gusto magkita tayo. Sabi niya gano'n, kasi magbabakasyon na ako saglit para lang huminga kasi medyo, alam mo na, stressful sa work, sabi niya. So sabi ko, it's an honor to see you, classmate. Sabi ko, gano'n, mo, pagpunta mo dito, tutur kita dito sa Abu Dhabi. Which never happens kasi nagkaroon yata ng other plan. So, that time nalungkot ako kasi sabi ko gano'n, ay sayang, magkikita pa naman sana kami kakong gano'n. So anyway, hindi nga natuloy yun. So, nagulat lang ako. Sabi ko, ano? So, chinek ko kaagad yung page niya. Chinek ko yung messenger. Kasi nga, gusto ko sana siyang kumustahin. Kaya lang, na lahat. Parang, kumbaga, off na lahat. Wala na rin siyang page. Wala na rin siya sa Facebook account niya, ganon. Deactivated na lahat. So, sabi ko, ala. Tapos, nag-search po ako sa YouTube and all. Ayun na nga. Nasa news na. At, yun nga, as per news, involved siya sa napakalaking scandal like in fraudulent nga na nagkakahalaga ng billion sa pera natin, 52 billion sa pera natin, $906 million, ganon. So, nagulat lang ako. So, bakit nga ba ginawa ko tong video na to? Para lang at least, kasi nga, kilala ko siya personally when we were young. And kasi ang dami nating napapanood na sobrang matitinding akusasyon sa kanya, allegations, and nagbibigay na sila ng mga negative feedback, ganon. So, gano ba na ko kakilala si Maricel Cambriuki bilang kaklase niya kasi we were classmates during elementary. So, I think from grade 3 until grade 6. Magkaklase kami sa Anafonan West and we were belong to a di ba merong grade section A, section B, nasa pilot section kami pareho. Nasa SPED, we were called SPED class that time, Special Pupil Education, meaning lahat ng alam mo na, lahat ng mga first honors, sa lahat-lahat ng ibang mga sections, magkakasama sa isang section that is SPED prior A. So, ganon. Si Maricel ay isang matalinong bata, napakatalino niya at simple lang, hindi po siya sobrang tahimik niyang kaklase. Tapos galing din po siya sa isang humble family na kagaya namin, farmer din ang mga magulang niya na kagaya namin. So, at mababait din ang kanyang mga magulang. So, during that time nga na may mga awards na siyang natatanggap at nakikita ko dun sa mga niya sa Facebook na malayo na talaga yung nararating niya. So, minsan kinocongratulate ko siya, sinasendan ko siya ng mga messages sa sa Messenger, our classmate, congratulations, we are proud of you, ganyan. So, yun yung pagkakakilala ko sa kanya guys is mabait siyang tao. So wala yung tinatapakang tao, never siya nagkaroon ng issue about other people, ganyan, kasi tahimik lang siya na tao. So that's why also mataas din yung namin sa kanya, yung respect namin sa kanya at sa family niya. So lang po yung pinapoint out ko dito, na sana wag muna natin siyang bigyan ng judgment, wag muna natin siyang i-judge till the court, yun na nga, till the naputol po. So till the court will finally give her the
kung ano yung ruling, kung ano yung judgment sa kanya. So, maintindihan ng lahat kung ano yung magiging hatol sa kanya. So, that's the time that pwede na tayong magbigay ng kanya-kanya nating mga idea or kuro-kuro, or sa bagay kahit nga yung mga taong nabigyan na ng ng parang ng judgment, parang ang hirap din na i-judge na ganito kasi ganyan yan, sobrang hindi maganda ang ng tao na yan. So kahit nga yung mga convicted, 'di ba? Maano pa rin tayo sa pagje-judge sa kanila na baka mamaya hindi tama yung pagbibigay ng hatol, 'di ba? So ang sana ipag-pray na lang natin si Maricel till she was proven guilty dun sa nangyari, no, sa bilang kababayan natin. Hindi pa natin alam kung ano yung totoong nangyari. Marami nang naglabasan ng mga negativity sa social media. Si ganito, tapos iniuugnay pa ng iba siya kay PBBM. Ano ba to? So, sana ipag-pray natin bilang kababayan natin na mabigyan siya ng proper judgment, na yun nga, na sana goodness will prevail, 'di ba po? So, yun lang po. Wag na natin yung iba kasi parang pinapalala pa, ay ganito yan, masama ganyan, siguro galing yan sa ganitong masyado siyang naging ganit sa pera. We don't know. Hindi rin po natin alam kung ano yung pinagdaanan niya bago niya narating yun. Kung totoo man po na na-involve siya sa fraudulent, siguro naman alam niya na yung yung mga consequences kung dun sa ginawa niya. Well, be it, pagbayaran niya yon, 'di ba? But initially, my point is, wag muna natin siyang i-judge until proven guilty. Hindi po ba? So, yun lang po, ipag-pray natin siya at ang iba nating mga kababayan dito sa ibang bansa bilang mga OFW, bilang isa din po sa OFW, na sana yung mga ganitong sitwasyon ay malagpasan na at yun nga, makamit yung proper justice. Di po ba? So, yun lang po. Salamat and God bless you all.